Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. This is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Mukhang nabitin yata yung mga co-host ko sa part 1 ni Biz eh. Siguro, hindi nyo ina-expect na may Parang part 2. iniwan mo kami sa ere. Parang nakalutang kami na, anong gagawin namin? Ay, nako. Sinadya ko talagang ganun kasi gusto kong malaman kung yung writing niya is nailagay kayo sa kwento. Na para kayong bystander na nanonood Parang lang. akong classmate kasama sa reunion. Oo. Parang, Ano na nangyari? Sunod. parang ako yung si Manong sa gilid ng beach front. Yeah. Habang nandun sila Ikaw sa gilid. tricycle driver. Nanonood ako sa nila. Tricycle driver. Ikaw yon. Ay, tricycle driver. Oo nga. O, ready na kayo. Simulan na natin ang part 2, which may be the last. So, ito na po ang kumpisal ni Breeze part 2. And by the way, galing to sa Reddit ulit. Ang subreddit, may confession ako. So, confession. From the one that got away to the one I let consume me. Kinabukasan, nakita ko yung Instagram story niya. Picture ng table namin. May caption, like lang muna ako, tamang paramdam. Hindi ako nag-chat, pero sa totoo lang, gusto ko mag-hello. Pero pinili ko na wag. After that, chill lang. Silent viewers lang kami sa stories ng isa't isa. Parang dalawang taong may sinimulan pero walang lakas ng loob magpatuloy. Then out of nowhere, 3 months later, nag-message siya. Nasa Ortigas ako, Gika for coffee. Wait, Ortigas? Doon ako nagtatrabaho that time. Pero sa pagkakatanda ko, hindi ko yun nasabi sa kanya. Wala akong post about it. Never ko na-share. Nag-reply pa rin ako. Saan banda? She replied, Podium. Sakto, nasa Mega Mall ako nito. Konting lakad lang. Di ko na tinanong kung anong alam niya tungkol sa trabaho ko. Baka sinadya, baka nagkataon. Either way, nagkita kami sa UCC. And there she was. Wearing a very loose white polo, black skimpy shorts, in that kind of calm, confident look that fucks you up without trying. In the look in her eyes that makes me feel like I'm 17 again. Confused, hopeful, and completely defenseless. And here I am, still looking like some clueless college kid. Black hoodie, oversized black glasses, in my favorite Air Max. Trying to look fit, but I'm definitely not. We sat across from each other like two people pretending this was just coffee. Pero alam naming pareho, hindi lang yun. At that moment, I knew I fucked up. Not because of anything I did that day, but because I knew deep down, I can't move on from this if I fall this deep. And seeing her again like that, looking both familiar and completely out of reach, just made everything hurt. Like a wave crashing over me. Biglaan, walang babala. Walang salbabida. We talked. Usual catch-ups. Kwento sa buhay. Then I looked at her, smirked, and said, Uy, namiss kita kamo. She raised an eyebrow, half smiling. Ano pa namiss mo? Putang ina. That hit harder than I expected. I looked at her, trying not to let it show, but my chest was doing that stupid thing again. Yung parang may kumakalikot sa loob na hindi mo alam kung excitement ba to o warning sign na naman. Gusto ko sanang sagutin ng diretso. Ikaw. Lahat ng ikaw. Yung tawa niya, yung kulit niya, yung tahimik na presensya niya pag wala nang masabi. Yung paraan ng pagtitig niya na parang sinisilip kung anong tinatago mo. Yung malambot niyang mga kamay. Yung mga ngipin niyang laging kumakagat sa akin kapag nanggigigil siya. Yung smell ng pabango niya na hanggang ngayon kahit hindi ko alam ang brand, alam ko agad pag naamoy ko sa iba. At yung halik niya nung reunion. Pero hindi ko sinabi lahat yun. So I just smiled and said, Secret, hehe. Tumawa siya, yung tawa na hindi malakas, pero ramdam mong totoo. And just when I thought, maybe, just maybe, this moment could stretch a little longer, dumating ang friend niya na girl. Now I feel awkward. Then she said, Samahan mo kami ha. I managed a nod. Oo naman. So her friend sat with us, ordered the drink, laughed, chimed in. And suddenly, we were 3. But I swear, it still felt like it was only her I was hearing. I kept stealing glances, catching her fingers fidget with a straw. The way she bit her lip while listening, the way she never quite looked me in the eyes anymore. And I wondered if she felt it too. The invisible glass wall now between us. Her friend talked, and I nodded where I should, smiled where I had to. Pero sa loob-loob ko, parang unti-unti akong lumulubog sa kawalan. Hindi ako part nitong buhay na to. Then her phone buzzed. She checked the screen.
Her eyes widened just a little. Then she stood. Wait lang, I need to take this, she said, already heading out. And just like that, she was gone again. Left me sitting across a girl I did not even know, in a coffee shop that suddenly felt too quiet despite the noise. I reached for my drink, trying to distract myself. Then the girl leaned in, smiled, that kind of smile that feels both curious and knowing, and asked, "Are you Breeze?" I muttered, "Yeah, I think," with an awkward smile. I looked at her friend again, that loaded smile, and in that moment, I knew she talked about me. Maybe too much, maybe not enough. Maybe I was still a story she tells, with edits, with filters, with caution. Maybe I was still a question mark in a sentence she never finished. She came back a few minutes later, calm, composed, like nothing just shifted. But I saw it, that subtle change in her energy. Her friend stood up, then said, "Tara na." She glanced at me. "Sige, tumayo na rin ako. Ingat kayo." Tumango lang siya, walang salita. Then they walked away. Sumakay na sila ng Uber. May Uber pa nitong time na to. Sobrang traffic, ang daming ilaw, ang bagal ng gabi. Simple lang lahat. Walang yakap, walang lingering goodbye, walang see you soon. I was walking behind them. Paglabas namin ng podium, umambon na. Ang ingay ng paligid, busina, mga tao, sasakyan, ang bigat ng hangin. Parang may binubulong na hindi ko maintindihan. Hinintay kong makaalis yung sinasakyan nila bago ko maglaho sa kawalan. Tumunog ang phone ko. Message from her, kissy face. Putang ina, nakatitig siya sa akin. Hindi ngumiti, hindi kumurap. At sa mga mata niya, naramdaman ko yung unti-unting pagkalunod. She wasn't just looking at me. She was reclaiming me. Bit by bit, slow, deliberate. Parang gusto niyang malunod ulit ako sa orbit niya. Sa nakakabinging katahimikan niya, sa lahat ng iniwan niyang gumugulo pa rin sa akin hanggang ngayon, yung halik niya, yung reunion. Yung halik na hindi ko na makakalimutan. Kasi doon niya ako huling hinawakan ng buo. At doon ko huling naramdaman ang pagkaguho ng aking kastilyo. Yung titig niya, hindi lang basta naaalala. Sumasakal. Ginagapang ka mula loob. Tahimik, mabagal, walang awa. At habang papalayo sila, naiwan akong basa. Sa ulan, sa alaala, at sa titig ng babaeng hindi lang marunong umalis. Pero sanay na sanay kumain ng buo. Naiwan ko payong ko sa office. Yun ang kumpisan. Hindi na kasi lagi. Uy, ang galing niya. Writer ba siya? Galing nga niya. Kinausap ko siya, actually. And sabi ko, "Boss, aminin mo nga. Writer ka ba?" Sabi niya, alam mo, tas ang amin namin niya sa akin, since nung high school siya, matagal na siyang walang practice. Pero I think, yan. so I think he wants to be a writer or maybe he is a Yeah. writer. Like, anong tansya niya dito sa manibagong I confession? think writer siya ng Wattpad dati. Or maybe he is yung now. mga binabasa ko nung 16 ako. Yeah. Pero anong masasabi niyo sa kumpisan? Bakit lagi siyang bitin I know, hindi ko nga din alam. Kuya, ano ba? Alam mo, nung binabasa mo, nung parang dinidescribe niya si girl, parang napapaisip ako, ano kaya ang itsura ni girl? Di ba? Para kasing sa mga sinasabi niya, parang the way na pagtitignan siya, parang hulog na hulog talaga siya. Yeah. Di ba? Yeah. Feeling ko kasi matagal niya kasing kinip. Alam mo yun, tapos nung reunion, biglang nag-burst open. Like, yung lahat ng taong pagtingin niya na hindi niya nga alam na nandoon kasi never na in-acknowledge sa utak at puso niya. Biglang na-acknowledge. So, bigla siya nag-burst. Alam mo yun? So, talagang ngayon, sobrang lalim niya. Naku, ingat ka. Delikado Yun nga. yan. Malalim na malalim Kuya, ka na. dahan-dahan. Pag nalaglag ka, masakit yan. Pero ang pinaka anong reaction niyo dun sa nung sinabi ni ate girl, ano pang na-miss mo? Tapos yung gusto niyang sabihin, ikaw. Lahat ng ikaw. Alam mo, nagkaharutan sila ng in an articulate way. Parang ang pagharutan nila is yung subtle lang. So, subtle, yeah. Alam mo yun, yung Indirect. konti-konti lang, hindi tayo masyadong sure. Oo. Ganun lang, hindi ka masyadong sure kung lalabas ka na ba ito lahat. Alam mo, pitik-pitik lang. Pero dito Payami lang. Dito sa part na to, payami na tawa ko. Pero sa part na to, dito natin makikita yung dito natin makikita yung gustong-gusto pala talaga niya si girl. Yeah. Oo. Kasi dito lahat lumabas eh. Yung sinabi niya na
lahat ng ikaw. So, yun yung clueless tayo sa part 1 na parang, ano ba, meron ba, may nararamdaman ba si Breeze? O si girl lang ba yung may gusto? Oo. Diba? Kasi pwede namang, baka wala na, like crush lang siya. Crush siya ni Campus Crush. Pero si Breeze, I can't reciprocate yung feelings. Pero sa confession na to, lahat nilabas niya. I know. Ang lupit Grabe, ganda. Ang lupit nung galing niya. Ang lupit nung may pagkaguho ng Castillo. I know, gusto ko gamitin yan. Caption ko yan sa picture ko mamaya. Hindi, pagkaguho ng Castillo ni Eman. Hindi yun. Ay, walang ganon. Walang ganon. Pagkaguho ng ano. Ito, dito ako na ano. Ito yung parang tinanong ko kanina previously is yung as girls. Tas gusto niyo yung someone or yung guy. Kinukwento sa friends. Ayun nga. Oo naman. Napansin mo? Oo. Kasi like, alam mo yung ang awkward. Iniwan ka sa isang tao na hindi mo namang kilala and then all of a sudden, are you Breeze? Yeah. Malalaman like, mo na. Ako, as a guy, pinag-usapan lang namin ito dun sa sulit 3 months ago kasi 3 months later na daw eh. Tapos doon ko nalaman ang palayo ko pala, Breeze. Yeah. And then all of a sudden, kilala ng friend. Alam mo na Breeze ang palayo ko. Like, ganun pa talaga sa babae? Like, I think so. Kaya nga nauso mga group chat. Ano? Uso? Mga group chat. Parang doon. Dati nga GM pa yun eh. I know. Oh, group message. Naalala ko nga. Send to all. Anong mga code name niyo sa mga, like, before, let's say, before naging kayo ni Eman, and before naging kayo ni Paz, nung let's say, nakukwento niya na, let's say, nafo-fall na kayo sa kanya, sa mga yung boyfriends niyo ngayon, meron ba kayong code name sa kanila tapos binibigay, sinasabi niyo sa mga friends niyo at that time? Wala. Like pangalan na. That's so funny kasi ako meron. Meron? Si Ano? 35. Ha? 35. Jersey number. Oh. Yun lang ang lahat ng friends ko noon. Ang tawag namin sa kanya, si 35. Oh, ang cute ah. Parang Eman, I think I know why 35. Sabi mo, mag-comment ka kung tama ako. 35 kasi idol mo si Kevin Durant. Siguro yun kasi basketball player yung si Kevin Durant. So I think that's yun ang funny ngayon lang nag-register sa utak ka na, ay, ganun din pala ako. May nickname din ako sa kanya. Ako naman, I don't know kung yung gawain to ng guys, pero yung sa kanya, yung code name ko, Cutie Patuti. You know why? Kasi yung Cutie Patuti is Q, letter T, P, 2, number 2, T. Cutie Patuti. You know what? You know why? Kasi nakainom kami nun. Tapos, out of nowhere, nag-message ako sa Snapchat. Cutie Patuti. Tapos nag-reply siya. Eh, nung time na yun, sabi niya, sayang, babalik ka na ng Edmonton bukas. Ay, sabi ko, may something. Ginutsig dito na nga lang ako sa Winnipeg. Grabe. Kaya pa hindi ka na bumalik? Hindi, nagpunta pa rin ako ng Edmonton. Yun. Anyway, hindi ko kwento to. Kwento ni Breeze. Okay. So, yun. Ito despite pinapakitaan ni Campus Crush ng motibo si Breeze, parang may mali, don't you think? Kasi sa first part, nag-ring yung phone. May guy, sabi ni Breeze. Second, habang nasa coffee sila, biglang umilaw. Tapos tumayo siya din, di ba? Yeah. Anong tansya niyo doon? Kanina ko pa yun iniisip na ano ba si girl? May jowa ba to? Kasi di ba nung sa part, ngayong part 2, nung nag-ring yung phone niya, parang nagulat siya. Oo. Kasi parang hindi niya ina-expect yung tawag sa isang tao. Ewan ko, sino ba yun, ate? Yun nga, actually, parang yun yung yun yung ano ko eh. Kanina ko pa siya iniisip. Alam mo, pareho tayo. Diba? Like, akala ko ako lang nakaka-feel na parang may something kay girl. Why do I feel like meron talaga siyang partner na complicated lang. And si Breeze, parang nagkataon lang na nagkita ulit sila sa reunion. Para siyang, bumalik lahat. Hindi naman sa bumalik lahat, pero para siyang, alam mo yung, pwede ka magpahinga sa kung ano man ang nakahanap siya safe space niya. Oo, parang ganun. Alam mo yung parang sa lahat ng chaos na nangyayari sa current relationship niya, nakahanap siya ng refuge. Yes. Which is honestly wrong, ha? Yeah. I'm just saying it's wrong. Kahit gano'n ka-komplikado ang relationship niya. Oo, wag niyo justify yan. Kawawa naman si Breeze. Yeah. Sobrang sincere ng... Oo. Like the way the way he wrote it pa lang. Yeah. Ang sincere nung imaginein mo, pati nila pananamit eh. Yeah, I know. Loose white shirt with skimpy shorts. Yeah. Diba? Tapos, Sinusuot ko din yan. Eman, may nafe-feel ka bang gano'n? Ano ba yung Castillo mo? Gumuho ang kaking Castillo, sabi niya. Gumaganon din pa pag nakikita mo kung gano'n yung outfit ko.
Eman, please mag-comment ka kung anong Please. sagot mo. Sabi nga niya dito, at doon ko huling naramdaman ang pagkaguho ng aking kastilyo. Yun. Grabe! Feeling ko na feel niya yun. Ito pa. Parang Eman, kunin mo to. Yung titig niya, hindi lang basta naaalala. Sumasakal. Hoy! Sinasakal. Ang galing magsulat ni Breeze. Ang galing niya talaga. Alam mo, love na love niya. Yeah. Pero tatama ka kung si ate girl nasa current relationship, kawawa siya. Kasi alam mo yun, nananahimik si kuya, bigla mong binuksan. Like, Alam mo yun? Like parang alam mo yung natahimik na siya. And then parang hindi na siya umaasa kasi like alam niya sa sarili niya na this has been a long time now. So puppy love, whatever. And then nag-resurface ka. Yeah. Only to just bring something up na hindi mo kaya panindigan. Nung napakinggan ko nga tong part 2, tapos na yung sa part na si ate ay may tumawag na naman sa kanya. Mm-hmm. Parang Baka siguro mangungutang. hinahabol siya ng kanyang jowa. Like, Someone. It Diba? should be someone. Or, Yeah. or we never know kasi nagdo-doctor siya. You never know kung emergency sa hospital. oo. But I don't know. Like, I'm just saying na hindi natin alam yung context kasi obviously yung pinagbabasihan lang natin is yung sinabi ni Breeze. Yeah. Pero ayoko mag-jump into conclusions naman kasi parang dumaan dating kasi sinisiraan natin si Campus Crush. Oo Hindi nga naman natin alam eh. Si Breeze naman, parang binibigyan pa kami ng kasalanan, ha? Yeah, sobrang intriga ako to. I know, me too. Like, aside from the fact na yung babalikan ko yung sinulat niya na sumasakal, meron pa eh, ginagapang ka mula loob, tahimik, mabagal. Bakit may gapangan? Ito pa, tahimik, mabagal, walang awa. Grabing titig naman. Anong titig Ang yan? galing niya, ang galing-galing Ang niya. galing niya. Pag ako sinabihan ng ganyan, Atay! kuhanin mo na ako. Uwi mo na ako. Uwi na ako, kasama mo. Talagang mahuhulog ka na talaga. Tricycle tayo. Stop the car. Baba na tayo dito. Ito medyo naiinis ako eh. Okay na yung date eh. May dumating. Yeah. Like, ibig sabihin, I have nothing against dun sa friend. Pero, like, I feel like, dalawa yung element ng babae dun eh. Is parang, siguro kasi hindi ko alam kung komportable si Campus Crush nang silang dalawa lang. Kasi you never know, baka magkaaminan. Yeah. Pero at the same time, ang ganda kasi nandun siya kasi na-confirm ni Breeze Yeah. na pinag-uusapan siya Correct. ng friends. Like, ang gusto ko talagang iwan dun yung yung sinabi niya na, alam mo yung parang nung nabanggit na, di ba sinabi na, are you Breeze? Yeah, I think. Tapos yung sinabi ni Breeze na, oh, in that moment, I knew she talked about me. Maybe too much, maybe not enough. Maybe I was still a story she tells with edits, with filters, with caution. Pero ito yung pinaka-tumatak sa akin. Maybe I was still a question mark in a sentence she never finished. Ang galing niya. Ang galing, di ba? Ang galing niya talaga. Like, I swear to God. Like, parang, hindi pa tapos yung kwento nila eh. Yeah. May question mark. Oo. Like, bilib ako paano niya laruin yung words. Like, I know, ako din. Dala ako. Ang lawak ng isip niya. Yeah. So, sabi niya hindi daw siya writer, pero I think he would be a writer, I think. Oo, ang galing niya. Ang galing niya talaga. no? Or parang pwede siyang gumawa ng mga kanta. Hindi, tsaka yung ang hirap i-express ng feelings through creative writing na gumawa. Yeah, totoo. Especially for someone, I guess sinasabi ko kasi hindi naman ako creative writer. You know what I mean? Like parang, and normally, hindi maraming guys ang gumagawa nun. Yeah. You know what I mean? Correct. So for someone to put so much effort, I know. 'di ba? Tsaka ito pa. How do you guys think na nalaman ni Campus Crush kung saan siya nag-work? Ayun na nga. I think ni-research. I think Pinagtanong. Oo. Siguro. And naisip ko rin, kasi sinabi ni Breeze na, paano niya nalaman? Sa Ortigas ako Hindi Yeah. naman niya nabanggit. Exactly. And kung gagawin ng babae yun, sa tingin niyo like, Kasi interested siya eh. And I I feel like gusto niya na may mangyari sa kanilang dalawa. Like may relationship na mabuo sa kanilang dalawa. Pero ang hirap kasi niyang tansyahin kasi hindi natin alam hanggang, oo. meron ba siyang someone? Kasi mahirap, kawawa naman si Breeze kung super open na siya tapos si ate pala hindi siya ready to commit sa kung ano man ang ginagawa niyang panggaganyon. Oo, pinopoke niya kasi eh. Yeah. Stop poking the Diba? bear. Parang pinopoke na kasi yung bear, di ba? And
Actually, as a guy, mahuhulog ako. Yeah. Like ako na, speaking out of, like kung ako si Breeze, hindi ko siya masisisi mahulog. Kasi, Totoo naman. andito yung signs eh. And una, let's say yung sa Subic, yung una, parang, paano ka lang eh, nagpaparamdam. Yeah. And then, yung sa dulo, hinalikan mo ako. Yeah. Lasing ka lang. Well, let's just say, okay, maybe lasing nga lang. But sa part 2, okay, tahimik na, walang paramdaman. 3 months later, out of nowhere, alam mo saan ako nag-work. Yeah, nagparamdam ka. Niyaya mo ako magkape. Tapos nag-story pa si girl, di ba? Yung sa start, di ba, di ba, after yung inuman sa part 1, the following day, nag-post siya na story, picture lang nung table. Yeah. Sabi, paramdam lang muna. Pero si Breeze, believe talaga ako sa ano niya, sa yung stopping mechanism niya. Hindi siya nag-chat. I know. Ako yun. Tara na. Hindi kaya yan. Like, ang daming ano eh. Ibig sabihin, parang hindi siya typical. Hindi siya yung sunggab ng Oo, sunggab. pero alam mo, ang hirap din kasi ng ganyan. Like, yung ano ni Breeze. Kasi minsan hindi natin alam, naghihintay lang yung babae. Kasi baka mamaya ito si ate girl, nafe-feel niya sa sarili niya na ako lang ang push ng push. Pero hindi ko naman like, na parang, hindi ko sure kung haharutin ba ako nito. Ang hirap kasi, awkward naman na hinaharot mo siya, hindi ka hinaharot pabalik. Ba yan? Naman. I feel like, siguro kasi, nandun pa rin yung part na sinabi kasi ni Breeze dun sa part 1, wala naman akong may offer. Yeah. So, yun yung factor na siguro, parang nag-hold back. Oo. Siguro, sa kanya. Di ba sinabi niya pwede. Sinabi niya nga dito nung dumating yung friend na parang, hindi ako parte ng mundo to. Oh, yeah. You know what I mean? Yeah. Na parang, shit, ito yung papasukin kong circle na parang, parang itong lugar ito, parang out of my league. Yeah. Parang hindi ako parte ng mundong to. So I think, sa tingin nyo ba, enough yun? Kung kayo yung nasa situation na yun para hindi siya pasukin. Kung feeling nyo hindi kayo part ng gano'ng klase ng circle. Ako hindi enough yun. Pero kasi, may mga tao talaga na gano'n. May gano'n. Yung iniisip talaga nila natatakot sila. Oo, mahirap din kasi talaga magkakaroon kayo ng conflict minsan in the middle or kung ano man kapag hindi talaga nagmamatch. Pero kasi for me, kung talagang sincere ka sa relationship and gusto mo talagang mag-work kayong, hindi mo isipin yun eh. Luhad lang, ano? Yeah, kasi alam mo talaga kung talagang love mo siya and wala ka nang pakialam sa kung ano man ang maging conflict kasi you can face that together. Exactly. Yeah. Diba? Totoo naman. And ikaw, Ate Carla, ikaw ba yung tipo ng tao na, out of my league to, I'll just stay back and watch, parang watch from afar na lang. Mamahalin na lang kita mula sa malayo. Malayo. Para kasing kung ako sa sitwasyon ni Breeze, ako kasi parang nagmamatter sa akin yung sasabihin ng ibang tao. So parang ako din, parang natatakot din ako na it's gonna be hard for you to actually yeah. So parang meron ka ring parang mag-hold back ka. I mean, that's fair. Yeah. Yeah. Pero ako, I think for me, syempre as a guy din, hindi ako mag-hold back. Kasi at least, wala akong what if. Yeah. Totoo yan. Yun yung takot tama ko sa bagay, Yun yung takot ko kasi how would I know na wala akong may offer? And una pa lang, wala pa ako na i-offer. Yeah. Gusto niya na ako. Exactly. How much more? Ang galing mo I dyan. know. How much more kapag nakita mo yung kaya kong ipakita. Ibigay. Correct. Like, di ba? Ibig ko sabihin, ako lang to. Ito pa lang. Ito pa lang. Diba? Ito pa lang, nahulog ka na. Ako pala. Pak na. Di ba? Wala. Padaan-daan nga lang ako. Di ba? Yung una pa lang si Breeze. So, I feel like yun yung siguro yung maglalaro sa isip ko na parang, and kung hindi man talaga ako part ng mundong to, then I know, hindi tayo mag-work out. Yeah, hindi talaga kayo para sa Na-confirm ko. Yeah, di na ba? parang, di ba? Kasi how would you know na hindi kayo mag-work out? How would you know na hindi ka talaga parte ng mundong yun? Yeah. And parang si Breeze, medyo torpe siya. maybe. No? Maybe. Yeah. Na parang, Well, hindi kasi, ko siya mag-gets. totoo lang din kasi, in reality, parang least mo i-expect na yung mga, para kasing ang tingin ko si Campus ka, celebrity type. Ikaw, ordinaryong tao. Na parang, out of nowhere, ba't ako? So parang, alam mo yun. So syempre parang, is this too good to be true? Yeah, siguro. You know what I mean? So May parang, fear talaga siya. and it's, I think, valid yun, yung nararamdaman niya na,
magkakagusto sa akin to, let's say, ako, tsaka si Liza Soberano. Ano magugusto sa Liza Soberano? TikToker lang naman ako. Sorry, may... Si Bini ayaw nga, pinaghesilosan ko eh. Bini ayaw. Man, yan na naman tayo. Sabi ko sa'yo. Mas maganda ka naman doon, hoy. Like, sorry sa mga Bini fans, pero dito ako kay Bella. Sorry, guys. Bini Pusit. Bini baby. Uy! Bini bitawan. Walang ganyan. Bini bitawan. Bini baby. Gusto ko yun. Bini baby. Okay. Pero yun nga. Yeah, so kung babalikan natin yun, parang I'd rather like just shoot my shot. Kasi kung hindi ko man ma-shoot, di ba? Yung analogy, nag-start ako, wala naman ako. Wala akong kasama. Yeah. Pag hindi ko na-shoot, minawala ba sa akin? Yeah. Wala naman, di ba? Confirmation lang. Oo. So, yun lang. Pero ang lupit kasi walang goodbyes, walang see you soon, pero nag-message lang ng kissy face na may heart. Makamandag din tong si Ito ate si ate girl, no? ayaw niya rin tigilan. Oo, parang, ayaw mong kumagat, sige. Parang ano, Pinoprovoke talaga, niya eh. Pinoprovoke niya. Hindi niya sukuan. Di ba? Parang parang hindi siya vocal, pero meron siyang subtle moves na Yeah. kayang... Maano din si ate girl, Para ka kasing para kasing pagpabitaw ka na, bigla ka na namang papakapitin. Biglang Ganon. ano. Oo, Diba? Totoo. Di ba? Like, magaling, like, I don't know kung manipulative ba yun or sadyang Pwede. alam ni ate paano mong laruin. Paano siya Oo, totoo. Kaya medyo, ano kay ate girl, parang... Kasi believe din ako sa kanya kasi nag-i-initiate siya thinking na alam kong gusto ko nito. Kasi parang as a person, I think kaya mong masense eh. alam Kung mo ang naman isang yun eh. tao, parang Yeah. I think type din ako nito. Yung ganun. Yeah. Diba? So I do you Oo. think, as a girl, Sa mga ito na lang. salitaan pa lang As nila a girl eh. na lang, kayo, masisense nyo yan. Oo, totoo. Minsan. Minsan. Minsan hindi ko sure. Or ano lang Ang talaga. hirap din, parang minsan baka nag-a-assume lang Oo, ako. baka feeling lang Tapos ako. Hindi pala ano. Aba, hindi nyo naman alam. Grabe kasi no, naiwan niya yung payong sa office. Nahulog nga, gumuho ang aking kastilyo. Naiwan ko yung... I think mas malaking problema yun. Yung naiwan niya ng ulan. Mas mahirap na problema yun for me. Parang ages eh. Basa. Pero pamakanta ka na lang. Bilib na bilib ako. Ang ganda ng sa huli. Naiwan Lagi nila siyang may mga Ay, pakulubit ganyan, sa... alam mo ang mga writer, may mga ganyan talaga sila. Siguro yun yung signature nila. Yeah. Oo nga, no? Yeah. Sa totoo lang. Totoo yun. Yung napansin ko. Sadly, hanggang parang doon na lang iniwan talaga ni Breeze. Hanggang part 2 lang. Ha? Yeah. Naghihintay ako na, okay, next part 3. Wala. Pero Please, balikan mo siya ha. Antayin natin. Baka may part 3. Please. So, ang ganda ng kwento. Ang galing mo. Grabe Ang kami galing na-hook. niya. Na-hook kami. Pwede gawan mo ako ng pang-post caption sa mga caption. picture ko. Yeah. Grabe, Breeza. Thank you dito sa shinare mong story. Sobrang bitin kami. And that being said, this is your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Pupunta na kami sa part 3. Peace. Ang ina talaga nito eh.